Alhamdulillah, loud and clear po. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagkatapos ng maraming papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, hinihiling natin ang gabay at patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat sandali. At ganun din na sumasaksi tayo na walang ibang Panginoon na dapat sambahin liban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sumasaksi tayo na si Muhammad ang pinakahuling propeta ng Allah, sumakanya nawa ang kapayapaan, 10 ng kanyang kaanak at sa mga yaong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling panahon. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Papuri at pasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan binigyan tayo ng pagkakataon na magkita-kita at makadaupang palad kahit hindi in person, kahit sa social media lamang, sa pagsasaliksik ng kaalaman. Linisin natin ang ating mga intensyon sa tuwina na tayo ay dadalo ng ganitong klaseng tawag nito, tatalabul ilm, pagsasaliksik ng kaalaman hinggil sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam kung meron dito na narinig na nila yung topic na to, kasi nai-invite din ako sa ibang mga organization tulad nito, yung mga online. Parang pinagsasalit-salitan ko lang yun ng mga topic ko. Halimbawa, yung topic ko ngayon, na-topic ko na yan sa ibang organization. Kapag may nag-invite ulit, yun na naman ang itatopic ko sa bawat bagong organization. Kumbaga, sa madaling salita, baka yung iba dito, marami siyang org, minsan pumapasok siya sa iba, minsan pumapasok sa kung ano-ano. Tulad nito, Jihadun Nafs, meron pa akong Seeking Knowledge ba yun? Meron ding Rabbatul Bait, at marami pang iba, hindi ko kabisado lahat, no? So kung maulit man tong topic ko, ibig sabihin lang nun ay alhamdulillah, pasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at paulit-ulit mo naririnig yung reminder na to. So ang paksa ng ating tatalakayin ay patungkol sa tinatawag na si Iblis ay mortal na kaaway. Dapat kilala natin kung sino yung tunay natin na kaaway, no? Kalaban. Kung sino yung pinakakalaban mo, kung sino yung pinaka-mortal mong kaaway, at dapat malaman mo yon para maiwasan mo siya at hindi mo siya makampihan. At walang iba kundi si Iblis, no? Siya ang pinaka-mortal mong kaaway. Nabanggit sa suratu Al-A'raf, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ng Allah, pagkatapos ay pupuntahan ko sila sa lahat ng dako. Ibig sabihin, kung saan ka man naroon, no, ang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa lahat ng dako ng mundo ay sisikapin ni Iblis na mapuntahan kanya. At haharangan ko sila sa katotohanan. Sabi ni Iblis na nabanggit sa Quran, at haharangan ko sila sa katotohanan. Magiging bulag ka sa katotohanan. Kaya minsan nangyayari yung mga ganitong bagay na akala mo tama, pero yun pala ay mali. Kasi naging bulag ka na sa katotohanan dahil sa pinaggagawa ni Iblis. At pagagandahin ko sa kanila ang kamalian, subhanallah. Kaya marami sa atin, huwag ka magtataka bakit alam naman niyang masama. Alam naman niya na hindi maganda.
Alam naman niya na kasalanan, kapuot-puot na gawain sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero bakit ginagawa pa rin ng Muslim, 'no? Sa mga non-Muslim, sa mga kuffar, wala tayong pakialam kasi, sa buhay nila 'yon, 'no? Pero sa mga Muslim ang tinutukoy natin, anong gagawin natin, 'no? Bakit may mga gumagawa ng mga paglabag? Kaya sabi ng Allah, 'no, na sinalaysay na nagsasalita dito si Iblis na ibinabalita sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "At pagagandahin ko sa kanila ang kamalian." Wal-iyadhu billah. At tutuksuhin ko sila na mahumaling sa makamundong bagay, 'no? Ang gagawin ni Iblis sa'yo, tutuksuhin ka niya sa abot ng kanyang makakaya, sa lahat-lahat ng kanyang kakayanan na matukso ka sa dunya, sa makamundong bagay. At papagdududahin ko sila hinggil sa kabilang buhay, subhanallah. Kaya may mga tao na akala nila ay, araw-araw na silang, tawag nito, mamumuhay sa dunya, parang nakakalimutan nila na darating yung araw na mamamatay din sila, kukunin din sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, 'yun ang sinasabi, at papagdududahin ko sila hinggil sa kabilang buhay, hanggang sa makalimutan mo na mayroon palang araw ng paglilitis, na mayroon palang araw ng, tawag nito, Yaumul Qiyamah, na lilitisin ka rin ng Allah Subhanahu, wa Ta'ala sa mga bagay na pinaggagawa mo. Kaya ang daming gumagawa ng mga ipinagbabawal, na akala nila hindi na sila lilitisin, tatanungin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng pagkabuhay muli, ah. At hindi mo makikita ang karamihan sa kanila na tatanaw ng utang na loob sa iyong mga biyaya, 'no? Sinasabi ito ni Iblis sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na marami, wala tajidu aktsarahum shakirin, at hindi mo matatagpuan ang karamihan sa kanila, at ang marami sa kanila, hindi mo matatagpuan na sila ay marunong magpasalamat o tumanaw ng utang na loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa simpleng mga biyaya minsan, hindi marunong magpasalamat, 'no? Yung magising man lang sa umaga, hindi niya man lang naisip na dahil yun sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na binigyan pa siya ng pagkakataon. Kaya naman, wala siyang dahilan liban na lamang na isama ka sa naglalagablab na apoy, sa naro jahannam. Yan yung pinaka-main goal ni Iblis, yung shaitan, yung pinuno ng mga demonyo, si Iblis, 'no? Ang pinaka-main goal niya, pinaka-pangarap niya ay masama ka niya sa naglalagablab na apoy, masama ka niya sa naro jahannam. Ayaw niyang mag-isa siya, subhanallah. Sabi ng Allah, mababasa sa Suratu Fatir, "Inna ash-shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa." Katotohanan, sabi ng Allah, si Shaytan, si Iblis, ay kalaban ng mga angkan ni Adam. Sino yung angkan ni Adam? Tayo, Adam alayhis salam, 'no? Tayong mga tao, mga anak ni Adam alayhis salam. Katotohanan, si Shaytan, si Iblis, ay kalaban ng mga angkan ni Adam, ng mga tao, 'no? Na kung kaya sabi ng Allah, ituring ninyo siyang kalaban at huwag pakasundin. Huwag natin susundin ang mga, bulong ng demonyo na ito. At sabi pa ng Allah sa kartong aya, "Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir." Dahil walang pag-aalinlangan, sabi ng Allah, 'no? Walang pag-aalinlangan, hinihikayat niya ang kanyang mga tagasunod tungo sa pagkaligaw. Yan yung mga gusto ni Iblis, 'no? Maligaw ka niya ng landas, 'no? Mahikayat ka niya sa kaligawan, makagawa ka ng mga kapuot-puot na bagay, gawain sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong dahilan? Upang sila ay maging kabilang sa mapupunta sa naglalagablab na apoy, 'no? Liyakunu min ashabis sa'ir. Nang sa gayon, maisama yung mga naligaw, mga nabulungan ni Iblis sa naru jahannam, wal-iyadhu billah. Hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi tayo mapabilang sa mga mahuhulog at makakapasok sa
narka, no? Sa naro jahannam, sa impyernong apoy. Na yun ang pinaka main goal ni Iblis. Subhanallah. Kaya naman, yakapin ng bawat isa sa atin ang pananampalatayang Islam. Huwag kang mamili-mili, no? Kung ano yung binigay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kunin ninyo. Wa ma'atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sabi ng Allah, kung ano man ang ibinigay sa inyo ng inyong propeta, no? Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kunin ninyo, isabuhay ninyo, at ano man ang ipinagbawal niya ay layuan ninyo. No? Kaya yakapin ng bawat isa sa atin ng Islam sa abot ng ating makakaya ay kumbaga yung pananampalatayang Islam, yung reliyong Islam, hindi man perpekto yung mga tao, pero sa abot ng iyong makakaya, huwag kang mamili, gawin mo ang nararapat, sundin mo ang banal na Quran at panuntunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah sa surah 2 Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya, o kayong mga sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw na nakikinig ngayon, no, na nandito sa online class natin, ay iniisip mong naniniwala ka sa Allah, may pananampalataya ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasama ka dito sa tinatawag ng Allah sa aya na to. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulu fis silmi kaffah, pumasok kayo sa reliyong Islam ng buo. Yakapin ninyo ang pananampalataya na ito ng kabuuan. No? Ibig sabihin, pumasok kayo, sumunod kayo sa kabuuang batas ng Islam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, at huwag kayong susunod sa mga yapak ng demonyo, no? Sa mga bakas, sa mga yapak, sa mga plano ng demonyo na ito, si Iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Iblis ay pinaka-mortal ninyong kaaway. Siya na yung pinaka matindi ninyong kaaway, kalaban. Kaya't mag-ingat kayo sa kanya, no? Ilang beses sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang aya mula sa banal na Quran na mortal na kaaway natin si Iblis. Pero hindi nag-iingat yung iba. Hinahayaan ng iba na siya ay mabulungan at mahulog sa mga patibong ni Iblis. Subhanallah. Kaya huwag kang mamili, no? Kung ano yung isinabatas ng Allah, ano yung isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay matutong sumunod. Huwag yung makarinig ka lang ng isang fatwa, makarinig ka lang ng isang batas sa Islam, ayaw mo. Ang init-init naman maghijab. Gusto ko yung hijab ko ganito lang. Hijab na fashion, hindi naman totoo yung hijab niya. Napaka-fit kung manamit, di ba? Makakita kayo ng mga Muslima na ganyan sa panahon natin ngayon, yung hijab, sabit-sabit lang, nasa leeg lang, kita yung tenga, kita yung leeg, kita yung mga portion ng buhok niya. Ngayon may mga nauuso pang mga sikat na mga Muslima sa TikTok, no? Kilala ng mga tao yan sa Pilipinas, subhanallah, marami sila, sobrang dami nila. Sa napakaraming mga tribo mula sa Tausug, Maranao, Yakat, no? Maguindanon, mga influencer kuno sila. Tas yung hijab nila, subhanallah, ang kapal-kapal ng mga kolorete sa mukha, sa mga makeup, no, hindi nila hinahayaan. Hindi sila pumapasok sa Islam ng kompleto. Yun. Sa buwan ng Ramadan, ayaw mag-ayuno, ayaw mag-fasting. Bakit? Ayaw nila yung batas na yan. Kaya udkhulu fis silmi kaffah, pumasok kayo sa Islam ng buo. Yung isabuhay ninyong kabuuan ng batas ng pananampalatayang Islam, no? Marinig lang halimbawa na pinahintulutan mag-asawa ng higit sa isa sa Islam, ayaw, naririndi, subhanallah, no? Batas yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang alam mo sa wisdom kung bakit yan isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala? At para yan sa mga kalalakihan na may kakayanan mag-asawa ng higit sa isa. Nakakalungkot lang isipin na minsan nagiging mali o pangit yung imahe ng Islam sa mga batas na to, tulad ng pag-aasawa ng higit sa isa, nang dahil sa may mga Muslim na lalaki
na sumusubok na hindi naman sila capable na mag-asawa pero asawa ng asawa. Kaya ano nangyari? Talak, talamak dito yung hiwalay, doon dagdag, hiwalay. Kaya iniisip ng, pangit pala ng batas ng Islam. Bakit? Kasi napunta yung batas na 'to sa hindi capable na tao, 'no, nakuha natin. Hindi marapat sa kanya na narinig niya lang, puwede pala mag-asawa ng higit sa isa, hala, asawa. Hindi naman niya pala kaya. Isa pa lang nahirapan na siya, nagdagdag pa ng pangalawa, pangatlo, pangapat. So, nagiging pangit ang imahe ng Islam dahil sa mga tao na hindi naman para sa kanila ay ginagawa nila. Kaya pagdating ng araw ng paghuhukom, 'no, bago pa man din natin sabihin 'yun, talamak ang kaharaman, mga ipinagbabawal na gawain sa mundo na ito, sa dunya, 'no, dito sa Pilipinas, sa Visayas, Mindanao, sa Luzon, o kung may mga nakikinig man ditong mga taga Middle East, ah, talamak ang mga paggawa ng kaharaman kahit sa Saudi Arabia, subhanallah, 'no? Nakikita na natin ngayon yung mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagiging gharib, nagiging estranghero na, strange yung Islam. Parang bago na lang sa kanilang Islam kasi halos wala nang pinagkaiba yung mga pinagagawa nila sa mga kuffar. Kaya naman mahuhulog sila sa naglalagablab na apoy at sa araw ng paghuhukom magsisisihan sila at ang pinakasisisihin nila ay si Iblis, yung pinuno ng mga demonyo. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ. At ang Satanas, si Iblis, pinuno ng mga demonyo, ay magsasabi kung ang pangyayari ay napagpasyahan na. Ibig sabihin, nangyari na. Katotohanan, ang Allah ay nangako sa inyo ng isang pangako ng katotohanan. Kapag nangako, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mangangako ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng katotohanan. Naam. Kapag ipinangako ng Allah na magiging ahlul jannah ka, taga-paraiso ka, ay pangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na taga-paraiso ka talaga. At kapag pinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na taga-ahlun nar, wala iyadu billah, taga-impyerno ka, ipapangako talaga ng Allah, mangyayari talaga na ikaw talaga ay mapapa-impyerno. Wa na'udzu billah. Anong karugtong ng aya? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wa'adtukum فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Kaya sabi ng Allah, ang Allah ay nangako sa inyo. Kumbaga, sinasalaysay lang ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, pero ito yung sinasabi ni Iblis sa araw ng paghuhukom. Ito yung mga sasabihin niya kapag naipasok na yung mga tao sa impyernong apoy. Ang Satanas, ang demonyo ay magsasabi kung ang pangyayari ay napagpasyahan na, katotohanan ng Allah ay nangako sa inyo ng isang pangakong katotohanan. Mangyayari talaga. At ako ay nangako rin, sabi ni Iblis, 'no? At ako ay nangako rin, ngunit ako ay nagtaksil sa inyo. Nung nasa mundo pa lang tayo, 'no, ngayon, kung ano-ano ang ipinagbabawal ng Allah, haram na maiisip natin na ginagawa ng mga tao, bulong 'yun ng mga syaitan, 'no? Bulong 'yun ng demonyo, ni Iblis. Kaya marami siyang pangako sa atin, kaya pagdating ng araw ng paghuhukom sa impyernong apoy, yung pangako niya hindi pala totoo. So, nagtaksil siya, sabi niya, 'no? "Wala akong karapatan sa inyo, maliban na ako ay nag-anyaya sa inyo at kayo ay tumugon o sumunod sa akin." 'No? Sabi niya 'yan, inimbitahan ko lang kayo, 'no? Sinabihan lang kita na huwag kang magsala, huwag kang mag-hijab, huwag kang gumising ng fajar, ang sarap-sarap matulog. Ayan, bulong ng mga syaitan. Sabi niya, inimbitahan ko lang naman kayo, binulungan ko lamang kayo, sumunod naman kayo, 'no? Sinunod niya naman yung kagustuhan na bagay na ito, 'no? Totoo naman, sinabi niya, binulungan ko lang kayo, inimbitahan ko lang kayo na gumawa ng ipinagbabawal, ah, tinugunan niyo naman, sumunod naman kayo. So, walang pagsisisi, 'no? Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Fala talumuni walumu anfusakum."
Kabilang pa rin 'to sa binanggit sa Quran na sasabihin ni Iblis sa araw ng paghukom sa impyernong apoy, "Huwag ninyo akong sisisihin, bagkus inyong sisihin ang inyong mga sarili." Subhanallah. Inimbitahan ko lang kayo, sumunod naman kayo, 'no? Sabi, "Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi." إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Ano yung ibig sabihin? Huwag ninyo akong sisisihin kasi nagsisisihan na sa araw na 'to, sa impyernong apoy. Kaya huwag niyo akong sisisihin, bagkus sisihin ninyo ang inyong mga sarili, hindi ko kayo matutulungan, sabi ni Iblis, 'no? At hindi rin ninyo ako matutulungan. Katotohanan, aking itinatakwil ang inyong ginawang pagtatambal sa akin, sa Allah, 'no? Noong katotohanan para sa mga mapaggawa ng kamalian ay isang mahapding parusa. Yan ay sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ngayon, sa anong paraan tayo nabubulungan ni Iblis, 'no? Na dahilan kung bakit nahuhulog tayo sa naglalagablab na apoy. Sa anong dahilan bakit tayo nahuhulog dahil sa mga bulong ni Iblis, ng shaytan na yan? Una, hindi ka nag-iibada. Sobrang tamad mo sa pag-iibada. Kapag tamad na tamad ka mag-iibada, lalo na kayo mga kababaihan, sa bahay na nga lang magsasala, hindi pa maidaos, 'no? Hirap na hirap ka magsala. Kung nagsasala ka man, sobrang late na. Nabubulungan ka na ng shaytan, ng demonyo. Hindi ka makapag-proper ng hijab, hindi ka maka-proper na suot ng tamang, kung paano mo tatakpan talaga yung, katawan mo. Makasunod ka sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at siyempre panuntunan ng banal na Quran, 'no? Ang hina-hina mo sa ibada, tapos gumagawa ka pa ng mga paglabag, tsismis, hindi kumpleto yung araw mo kapag di ka nakapag-ghiba, nakapagnamima, 'no? Nakasira ng mga tao, 'no? Pag-uusap na walang katuturan, gumagawa ng mga gawain na ipinagbabawal tulad ng tinatawag na, riba, 'no? Yung negosyo mo punong-puno ng riba, hindi mo namamalayan ba? So, ano man yan. Sa anong paraan ka nabubulungan ni Iblis? Isa sa pinakamatinding patibong niya ay ang paghiwalayin ang mga nakuha ka na ng kasarapan ng dunya, naging para alitan lang, 'di na kayo nagpapansinan ngayon. Ayan, nagmamahalan kayo para sa Allah dati, ngayon hindi na kayo nagpapansinan dahil sa isang alitan. Hanggang ngayon hindi pa rin kayo nag-aayos, 'no, pataasan ng pride, siya ay nakagawa sa akin ng ganito, ganyan, bakit ko siya papansinin? Nagkasalubong sa palengke, nagkasalubong sa saan man sila nagkasalubong, hindi nagbatian ng "Assalamualaikum," pero dati silang magkakilala, dati silang magkasama, oh, 'no? Yung magkapatid, hindi nagpapansinan dahil may alitan. Yung magnanay, magtatay, subhanallah, hindi nagpapansinan kasi may alitan. Magtiyuhin, magtiyahin, magkamag-anak, magpinsan, 'no? Nauuso yung mga, alitan, 'no? Magkapitbahay, dating ka-close mo yung kapitbahay mo, ngayon ayaw mo ng pansinin. Bakit, 'no? Ito yung sinasabi na pinakamatinding patibong ni Iblis, yung paghiwalay niya ang mga nagmamahalan, 'no? Wala ng pagmamahalan sa pagitan nila na sila ay nagmamahalan dati para sa Allah, ngayon hindi na sila nagmamahalan para sa Allah, 'no? At ang pinakatinutukoy natin dito pa na pinakapatibong ni Iblis na maraming nahuhulog dito sa panahon natin ngayon, yung literal na yung paghiwalay niya ang mga nagmamahalan para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siyempre yung mag-asawa, 'no? Mag-asawa. Kaya talamak yung talak ngayon, talamak yung mga naghihiwalay ngayon. Naam, may mga talak, may mga katanggap-tanggap na pang-Islamikong kadahilanan bakit kailangan na nila magtalak, kailangan na nilang maghiwalay, pero meron ding hiwalayan na dahil lang sa
simpleng bagay gusto hiwalay na kaagad. Dahil lang sa isang hindi pa napapatunayan na tsismis, hiwalay na kaagad. Dahil lang sa bulong-bulong ng ganyan, hiwalay na kaagad, 'no? Suriin natin ng maigi kung sobrang tindi na puwede magkatampuhan kayo ng mister mo, ng asawa mo, 'no? Sa inyo magiging malamig, tapos magkapatawaran na kaagad, hindi yung palalakihin pa, 'no? Tignan natin kung pang-Islamikong kadahilanan ba yung dahilan, reason kung bakit kailangan maghiwalay, 'no? Sabi ni Jabir radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'." Iniluluklok, nilalagay ni Iblis, sabi ng Rasulullah, inilalagay ni Iblis ang kanyang trono, 'no, ang kanyang trono sa tubig, sa katubigan, 'no. Thumma yab'athu saraya, at pagkatapos hahanapin niya yung mga kasama niya, fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah, at titignan niya kung sino yung mga kasama niya na pinakamagandang magagawa ngayong araw. Si Iblis 'to tinutukoy natin, ha. Si Iblis, si Shaytan, 'no. Dalo niya mula sa tao, mga kampon mula sa mga jin. Pero tingnan natin, unahin natin yung sa mga tao, 'no. Yaji'u ahaduhum fayaqul, at dadating daw yung shaytan na 'to kay Iblis at magre-report kung ano yung nagawa niya ngayong araw, 'no. At sinabi, "Fa'altu kadha wa kadha." Anong ginawa mo ngayong araw na 'to? Ano yung maibibigay mo ngayong araw na 'to? Kumbaga si Iblis, habang nakaupo sa trono niya na parang hari siya sa katubigan, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, araw-araw may mga nagre-report sa kanya, 'no? Isa-isa nakalinya nagre-report kung ano yung nagawa ng mga kampon niya na mga shaytan, na mga sundalo niya sa fitna na gagawin nilang mga ayaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya darating daw yung isa magre-report, "Ginawa ko ganito, nabulungan ko siya na 'wag magsala, nabulungan ko siya na magnakaw, nabulungan ko siya na gumawa ng riba, nabulungan ko siya na makipag-girlfriend, boyfriend." Na, lahat na ng ipinagbabawal, 'no? At sasabihin lang ni Iblis sa kanya, "Ma sana'ta shay'an." Wala kang nagawa ngayong araw, 'no? Napakawalang kuwenta yung ginawa mo. Ibig sabihin para kay Iblis napakasimpleng bagay lang, 'no? Hindi hindi big deal sa kanya. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, at pagkatapos may isa na namang darating, para mag-report, 'no, "Anong nagawa mo para sa'kin?" sabi sabi ni Iblis, 'no. "Anong nagawa mo para sa'kin ngayong araw?" At sasabihin niya, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Hindi ko siya iniwan, ibig sabihin yung tao na 'to, hindi ko siya iniwan maliban na lamang na napaghiwalay ko yung mag-asawa na 'to, yung lalaki at babae. Subhanallah. 'No, isa pala 'yan sa pinakagustong-gusto ni Iblis. Kung gustong-gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kasal, ang pinakagusto naman ni Iblis yung mapaghiwalay niya yung mag-asawa. Nagmamahalan para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'no? Kaya sasabihin niya, "Halika dito, ikaw ang pinakamainam ngayong araw." 'No, ta's tatawagin niya yung kampo niya, "Halika dito, ikaw dito ka sa tabi ko, ikaw ang bibigyan ko ng pinakamainam. Ikaw ang pinaka-the best na ginawa na paghiwalay mo yung mag-asawa." Bakit nangyayari 'to? Minsan nangyayari kapag may problema yung mag-asawa, 'no, si lalaki pupunta yan sa halimbawa, after nilang pumunta sa mga pamilya nila, pupunta yan sa mga kaibigan nila na lalaki. Tapos hihingi ng payo, tapos mali pala ang nahingian niya ng payo. Gano'n din si babae, pupunta yan sa mga kasisteran niya. "Anong problema mo? Kasi nag-away kami ng asawa ko, ganito, ganyan, ganito, ganyan." Tapos imbis na makahingi ng payo, sasabihin ng mga kasisteran niya, subhanallah, sabi ko naman sa'yo hiwalayan mo na yung asawa mo na yan." La ilaha illallah. Imbes na magpayo ng mabuti, magsabar ka ukhti, malalagpasan niyo rin yung problema niyo na mag-asawa, magiging okay din kayo, sabar lang, qadar yan ng Allah. Pero anong ginawa? Ginatungan pa, 'no? Yung nagliliyab na nga yung mag-asawa sa galit, pinaliyab mo pa lalo. Gumatong ka pa sa isang nagliliyab na apoy. Pinaliyab mo pa ng pinaliyab, hindi ka nakatulong. May mga ganyang tao ngayon, mga kampon yan ng shaytan. Yung mga ganyang tao. Hindi nila nararamdaman, pero
ay kampo na ng demonyo yung mga ganyang tao na lalapit sa kanila yung taong may problema. Anong nangyari? Ay nakalapit sila sa akala nilang kaibigan pero hindi naman pala tunay na kaibigan. Subhanallah. Kaya piliin ninyo yung mga kaibigan ninyo. Kung mapapayuhan ba kayo niyan para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag yung parang sabay sa agos lang. Ewan ko lang kung nakaka-relate kayo, may mga ganyan. Imbis na magsabar ka, ukhti, ah, manatili kang tahimik, magwudu ka habang galit ka, no? Malalagpasan niyo rin yan ng asawa mo, magiging okay din kayo. Nakasalalay dito yung kinabukasan ng mga anak ninyo kapag naghiwalay kayo, hindi maganda. Ganyan sana yung mga payo ng mga tunay na mananampalataya. Hindi yung makakarinig na ako sa'yo ukhti, ako sa'yo sister, hihiwalayan ko yan. Maraming ano diyan, ganito ganyan. Walang kwenta yung asawa mo, la ilaha illallah. Hindi niya alam yung nalapitan niya ay hindi na pala tunay na nahihingian niya ng payo. No, hindi lahat. Kaya suriin ninyo yung mga kinakasama nyo, suriin ninyo yung mga kaibigan ninyo, yung magpapayo sa inyo ng kainaman. Okay? No? Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naiulat ni Abu Hurairah kalugdan nawa siya ng Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Hindi kabilang sa amin, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang tao na kung saan ay gagawa siya ng way para mapagsabong niya yung mag-asawa. No, yung gagawa siya ng paraan para pag-initin niya yung isa. Halimbawa, bubulungan mo, sasabihan mo, papayuhan mo yung babae na ito na hanggang sa pag-uwi niya ng bahay, galit na galit siya sa asawa niya. Ganon din, vice versa. Ganon din yung lalaki. Pag-uwi ng bahay, galit na siya sa misis niya. So, hindi yan kabilang sa amin. Sabi ng Rasul, sallallahu alaihi wasallam. So, ang lesson, kung hindi ka man lang din makakatulong sa problema ng mag-asawa, no, alam mo nang meron silang alitan ng asawa niya, manahimik ka na lang, ipasa mo na lang sila sa iba, sister, hindi ko alam kung paano kita papayuhan, mabigat yung sitwasyon mo ngayong araw, no, siguro lumapit ka sa mga ustad, sa mga ustada, sa mga mas nakakatanda, no, lumapit ka sa kanila. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka dulot ng kainaman, no? Hindi ka rin naman makakapabigay ng payo, no? Wag yung payo ka ng payo pero hindi naman pala maganda yung payo mo. Hanggang sa tuluyan na maghiwalay yung mag-asawa at tandaan mo sisingilin ka nila sa araw ng paghukom na dahilan ka pala kung bakit naghiwalay yung mag-asawa na 'to, no? Ano yung mga panangga para maiwasan mo yung mga bulong ng syaitan? Kasi ang hina-hina mo na sa ibada, gumagawa ka ng mga ipinagbabawal, nahuhulog ka pa sa patibong na pangit yung pakiramdam mo sa asawa mo, no? Yan yung binubulong-bulong ni Iblis, pinuno ng mga syaitan na mapaghiwalay. Gagawa't gagawa siya ng way para magalit ka sa asawa mo hanggang sa makaisip ka ng paraan para maghiwalay kayo. Wala iyadu billah, no? Kakulangan ng adhkar, hindi nagdidikir, no? Sa loob ng bahay hindi nagdidikir. Pagising ng umaga hindi nagpapasalamat sa Allah. Bago pumasok sa palikuran sa CR, hindi nagdidikir, hindi niya alam. O alam niya siguro pero tamad, hindi magsasalita, hindi magdidikir, hindi niya ginagawa. Paglabas ng CR hindi siya magdidikir, hindi niya gugunitain o aalalahanin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Ano pa, 'pag umulan hindi niya alam yung sasabihin. Ah, Pagkain, pagkatapos kumain, lahat, no? La ilaha illallah. Nangyayari yan sa mga bahay ng mga Muslim sa panahon natin ngayon. Mga anak niya hindi niya natuturuan kung paano magdikir ng ganito, magganito ganyan, hindi natuturuan. Puro murahan yung loob ng bahay, puro sigawan, puro alitan, puro ganyan. Walang biyaya, hindi mubarak, no? Nakita na kayo ng bahay na kahit simple lang, yung bahay na hindi masyado maraming furniture, no, yung mga kagamitan, wala, simpleng bahay lang pero pagpasok mo ng bahay niya, mashallah parang ang gaan-gaan ng bahay niya. Parang ang aliwalas ng bahay niya. Bakit? Kasi yung mga nandun sa bahay nagsasala, nag-iibada, nagdidikir, simpleng pagbahing lang, pag-atching, alhamdulillah, sasabihin ng nakarinig, yarhamukallah. Walang ganyan. No, walang ganyan na nangyayari. Kaya makakita ka rin minsan ng bahay, mashallah, ang ganda-ganda ng bahay. Kompleto ng furniture. Ang yung parang disenteng-disente yung bahay, pero parang ang bigat-bigat ng bahay nila. Bakit?
puro alitan, puro sigawan, puro murahan. Pero mga Muslim sila na pamilya, adhkar, no? Hindi sila nagdidikir. Wala silang pagdikir, no? Hindi sila umaalala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun. Nauna na yung mga mufarridun. Wa mal mufarridun ya Rasulullah. Sino po yung tinutukoy niyo ng mga mufarridun o sugo ng Allah? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhakiruna Allah kathira wa dhakirat." Sila yung mga lalaki na laging umaalala sa Allah at yung mga babae na laging umaalala sa Allah. Kung wala kang ginagawa, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kahit nasa loob ka ng bahay, at least yung bahay mo, punong-puno ng dhikr. Turuan niyo yung mga anak ninyo, mga asawa ninyo, mga sarili ninyo. Ano pa? Hindi nagbabasa ng Quran. Sa loob ng bahay, wala. Wala taj'alu buyutukum maqabira. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi maman al-hadith, huwag niyong gagawin ang inyong mga bahay na mga libingan. Bakit? Kasi yung libingan, bawal magsala, bawal magbasa ng Quran, no? Pero, yung mga bahay natin, pwede magbasa ng Quran, pwede magsala. Kaya sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwag niyo gagawin yung mga bahay niyo na parang libingan. Bakit? Kasi may mga bahay yung mga Muslim ngayon na napuno nga ng mga dhikr, mga Quran, Ayatul Kursi, yung mga dingding nila, ang dami-daming Ayatul Kursi, Suratul Yasin, pero nakatambak lang yung mga Quran, hindi naman talaga nagbabasa, no? Umaasa lang sila sa mga patugtog-patugtog ng mga aya, hindi. Ang inutos sa atin para maging mainam tayo ay tayo mismo yung mga nakatira sa bahay magbabasa ng Quran. Magbasa ka mismo ng Suratul Mulk, pinakahuling chapter ng Ayatul Kursi, yung mga tatlong kul, no? Para maprotektahan kayo mula sa demonyo, sa mga syaitan. Paano papasukin yung bahay ninyo ng mga malaika kung hindi kayo nagbabasa ng Quran, walang adhkar, walang dhikr. Ganon din, hindi nagdudua, no? Hindi marunong magdua yung mga ahlul, kumbaga yung usra, yung pamilya. Hindi nagdudua bago matulog, no? Yung mga bagay na yan, dahilan. So, magtataka ka kung bakit ang salimuot ng pamumuhay. Ganda-ganda naman ng bahay, pero parang walang baraka. Parang bigat-bigat sa pakiramdam. Bakit? Kasi hindi kayo pinapasok ng mga malaika. Yung mga bahay pa ng mga Muslim, subhanallah. Dami-daming picture, family picture, graduation picture, mga diploma na may picture, lahat na ng picture meron sila. Tapos lalagyan pa yung mga ref nila ng mga souvenir-souvenir kung saan sila nakapunta. Yan, lahat. Mga selfie-selfie nila, dini-display. No? Yung bahay, may aso. Subhanallah. May mga Muslim na ganyan ngayon. Dito nga lang sa amin. Subhanallah. Taga-Tagig po ako. May mga kakilala kami dito na Muslim sila, naturingan, pero may mga aso yung loob ng bahay. No? Maliban na lang na pinahintulutan ka sa Islam, magkaroon ng aso bilang bantay kung ikaw ay may farm. Farm, no? Malawak na lupain. Hindi yung mismong bakuran mo lang, yung garahe mo lang, lalagyan mo ng aso. Tapos punong-puno ng mga litrato. Nakalimutan mo na yata yung hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hindi papasok ayon ng mga malaika ng may mga litrato yung bahay, may mga drawing, no? Kaya minsan umuwi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bahay niya, sinorpresa siya ni Aisha radhiyallahu anha, yung asawa niya. Pagtingin niya yung unan-unan, yung mga unan na sinasandalan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may mga design na may mga buhay, no? Nakita niya na nagbago yung mukha ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Aisha. Sabi niya, anong problema? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, saan galing yung mga punda? 'Di ba yung punda yung nilalagyan sa unan? Tapos doon sumasandig ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saan galing yan? Sabi niya, doon ko nakuha sa palengke, isoli mo yan sa kanya. Totohanan ay isinusumpa yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga gumagawa ng mga larawan-larawan, yung mga nagdi-display. Punda lang yun. Ano pa kaya kung yung bahay ng Muslim na ilang taon na silang may family picture, ang laki-laki ng mga picture, tapos mga selfie-selfie nila sa loob, sa mga magnet picture nila sa mga ref, no? So paano magiging mabaraka yung bahay natin kung ganyan? So magtataka ka bakit parang ang bigat-bigat ng bahay natin. So alhamdulillah. So yan yung mga ilan lang sa mga patibong ng demonyo, waliyadu billah, na gawin mo mortal na kaaway si Iblis.
nang sa gayon malayo ka sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung nakakaisip ka ng mga ipinagbabawal, isipin mo na binubulungan na naman ako ni Shaytan. Nakakaramdam ka ng panghihina sa ibadah, no? Parang ang lamya-lamya mo tumayo sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibig sabihin nabubulungan ka ng demonyo. Labanan mo 'yan. Labanan mo 'yan. Wala siyang dahilan maliban na lamang na iligaw ka niya at isama ka niya sa naglalagablab na apoy. ولهذا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh, Jazakallahu khair ya Sheikh, sa napakaganda niyo pong pagpapaliwanag. Alhamdulillah ya Sheikh, at lubos po naming naunawa ng inyong paksa. Mga ukti, ya Sheikh, tumatanggap po ba kayo ng mga ilang katanungan lang po patungkol po sa ating paksa? Bismillah, bismillah. Sa abot ng ating mga kaya, bismillah po. Mga ukti, magandang na po ang nais mo magtanong. Ya Sheikh, ako na lang po maunang magtanong, inshallah. Yung halimbawa po yung mga bag po na meron po mga cartoon character, ya Sheikh, isa rin po ba yung na hindi po maganda na nasalo po ng pamamahay? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Idagdag na natin yung mga cartoon characters sa mga bag, sa mga anak natin, sa mga laruan nila. Siyempre, may mga laruan din mga anak natin. So, pinahintulutan naman sa Islam, wag lang siya magiging display. No, hangga't maaari takpan natin siya ng tela, no? Kung may mga manika-manika yung anak mo, takpan mo siya, ilagay mo siya sa mga basket na hindi siya naka-display kasi may mga tao na mahilig mag-display ng mga laruan, mga Jollibee, McDo, 'di ba, naka-display 'yan. So hindi siya maganda. Yung may mga buhay-buhay, halimbawa yung bag ng anak natin na may halimbawa tawag nito dinosaur o kaya cartoon, kung naka-display na lang 'yan sa bahay, maganda na takpan natin, baliktarin natin, mas mainam, no? Wallahu ta'ala a'lam. Ya Sheikh, follow up lang po. Paano po yung mga anak po na nagdo-drawing po ng mga tao-tao po? Tulad niyan, kung yan ay importante at pinapagawa yan sa eskwelahan, parte siya ng pag-aaral, labas, no? Walang problema. Pero bilang magulang, bata pa lang sila, lagi mo silang paalalahanan na paglaki mo, huwag ka na mag-drawing-drawing ng mga may buhay kasi ayaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yan at bubuhayin mo yan sa araw ng paghukom. Kasi may mga anak naman na nagigets nila na pang school lang yan, pero nagagabayan sila na pwede naman sila mag-drawing-drawing ng kalikasan, bundok, puno, o na hindi kailangan mag-drawing ng mga muka-muka. Minsan, nasa gabay din yan ng mga magulang. Halos kapag merong project-project, halimbawa, pwede natin palala, anak, no? Gawin mo yan pero alam mo, haram yan. Pagdating ng araw, pagdating ng laki mo, wag mo nang gagawin ulit yan. Ngayon lang natin ginagawa yan dahil para matuto ka step by step sa school, pero wag na natin. Kung magkaalam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ginagawa mo yun dahil sa nag-aaral yung anak mo at nasa panahon tayo ngayon ng mga pag-aaral. Wallahu Ta'ala alam. Basta gumabay lang po tayo sa mga anak natin. Wallahu Ta'ala alam. Mga ukti, baka meron pa pong gusto magtanong, mag-unmute na lang po. Basahin ko po muna tong kay Sister Elena ba to? Reyes. Sabi niya ay yung mga emoji sa cellphone ay bawal din ba? Actually, yung cellphone, may mga picture tayo dyan. May mga picture tayo dyan, may mga emoji tayo dyan, pero ang tinutukoy natin yung pag-display. No, yung pag-display. So, walang problema sa mga bagay na Allah Ta'ala alam. Naam. Next. Ukti Irene, may katanungan pa ba? Assalamualaikum po, Sheikh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.